Madalas sumisigaw si Sheng sa asawa niyang si Wendell, lalo na kapag nauwi ang selo sa pagdududa. Kapag napupuno na ang utak niya ng mga tanong, wala siyang ibang nagagawa kundi ang magalit at umiyak. Minsan, halos mabasag ang boses niya sa kakasabi na may babae ang asawa niya. Ang sagot lang ni Wendell ay paulit-ulit na wala, mahal daw siya nito, at hindi niya naiisip ang sinasabi ni Sheng. Sabi pa nito, gawa lang daw iyon ng postpartum, kaya kung ano-ano ang naiisip ng isang babae pagkatapos manganak. Pero para kay Sheng, hindi sapat na dahilan iyon. Ang pakiwari niya, hindi guni-guni ang gutong selos na bumubulaga sa dibdib niya tuwing gabi. Kahit walang ebidensya, ramdam niya. 1 taon pa lang sila nagsasama. Hindi pa sila kasal pero may anak na silang 4 na buwan. Maayos naman daw si Wendell, araw-araw umuuwi, hindi ginagabi at masikap magtrabaho. Pero bawat gabi, habang tulog ang asawa niya, umiiyak si Sheng ng tahimik, parang may bigat na hindi niya maipaliwanag. Ang katawan at isip niya ay parang nasa alanganin, hindi niya alam kung talagang may nangyayaring pagtataksil o baka sadyang nagbabago lamang ang isip niya dahil sa pagod, puyat at pagiging ina. Ang tanging na pagsasabihan niya ay si Leia, ang bilas niya, asawa ng kuya ni Wendell. Para kay Sheng, mabait si Leia, parang ate, at lagi siyang pinapayapa. Sinasabi lagi ni Leia na walang ibang babae si Wendell, kilala niya iyon at hindi raw ito mahilig makipaglandian. Araw-araw naman daw umuuwi, hindi tulad ng ibang lalaki. Kasama pa nitong ipinaalala ang lungkot at pagbabago sa pag-iisip kapag may postpartum. Para bang si Leia ang pumipigil para tuluyang masira ang tiwala niya sa asawa. Kaya kahit masakit, pilit niyang inaawat ang sarili na huwag maghinala. Pero kahit anong payapa ang marinig niya, iba ang nararamdaman ng puso niya. Minsan, natagpuan niya ang balat ng kondom sa bulsa ng pantalon ni Wendell. Agad siyang sumabog sa galit, parang kulang na lang saktan niya ang asawa. Pero ang sagot ni Wendell ay simple, hindi raw iyon sa kanya. Hiniram daw ang pantalon ng katrabaho. Tumawag pa si Wendell sa kasamahan para patunayan. At totoo ngang inaangkin ng katrabaho na hindi niya napansin na naiwan niya iyon. Doon nakaramdam ng hiya si Sheng, hinayaan niyang magalit ang utak bago niya pinakinggan ang paliwanag. Pakiramdam niya, siya ang mali. Kaya bumalik ang tiwala sandali. Kalaunan may napansin si Sheng na tila mga markang kuko sa likod ni Wendell. Nang tanungin niya, agad ding may paliwanag ang asawa, na baka nagkamot lang o baka napansin lang ni Sheng dahil sa labis na pag-iisip. Muli, sinunog ng pagdududa ang puso niya. Pero paano niya mapapatunayan? Wala siyang hawak. At sa bawat pagtanggi ni Wendell, mas lumalabo ang isipan niya. Kaya imbes na magalit, umiiyak na lang siya sa loob ng banyo, sinusubukang paniwalaan ang sarili na baka siya nga ang may problema, baka siya ang nag-imbento ng kasalanan na hindi naman totoo. Hanggang sa isang araw, nagpasya si Wendell na dalhin siya sa pasyal. Para raw makapagpahinga ang utak niya at hindi na siya ma-stress. Ipinag-alaga muna ang anak sa ina ni Wendell at naglaan ng oras para kay Sheng. Hindi gumamit ng cellphone si Wendell, puro lambing at alaga, at binigay lahat ng atensyon niya kay Sheng. Kaya muli, lumiwanag ang mundo ni Sheng, para bang siya ang pinakamahalagang babae sa buhay ng asawa niya. Doon siya humingi ng tawad, doon niya naramdaman muli ang kilig, at doon muling nabuo ang tiwala niya. Gusto pa nga ni Wendell na ipagpaliban ang company outing para hindi siya makapag-overthink, at sa wakas, tinanggap iyon ni Sheng bilang tanda ng pag-aayos nila. Kaya nang dumating ang araw ng company outing, masaya nang nagpahatid si Sheng. Alam niya, aalis si Wendell kasama ang mga katrabaho, at kahit may kaba, sinikap niyang maging kampante. Inalala niya ang mga salita ni Leia, ang pag-alaga ni Wendell, ang lahat ng sandaling nagpaalala sa kanya na mahal siya nito. Sinabi pa niya sa sarili na hindi niya kayang maging sobrang selosa lagi, dahil baka tuluyang masira ang relasyon nila. Pero nang magpahinga siya sa hapon, may nakita siyang mensahe sa cellphone ni Wendell mula sa isang babae, pero hindi ito babae ni Wendell. Ito ay asawa ng katrabaho. Nagmumura ito, galit, at sinisisi si Wendell na kasabwat sa pagdadala ng mga kabit sa outing. Ang mas masakit, sinabi nitong may babae si Wendell doon. Sa una, hindi makapaniwala si Sheng, hanggang sa magpadala ng larawan ang babae.
isang babaeng nakadantay kay Wendell, nakayakap, hindi makita ang mukha pero malinaw ang akto. Doon muling nadurog ang mundo niya. Hindi siya naghintay ng paliwanag, sinugod niya, dala ang galit na matagal na niyang pinipigil. Habang tumatakbo ang sasakyan, tumatawag siya, nagmumura, nagsasabing huli na ngayon, hindi na makakalusot si Wendell. Kahit pamayaya para sa anak, hindi niya inisip iyon. Buo na ang desisyon niya. Kung hindi umamin si Wendell noon, ngayon, ipapamukha niya ang katotohanang hindi niya na kayang pigilan. Sigaw niya sa telepono, hindi niya mapapatawad ang pagtataksil, at oras na mahuli niya ang babae, kaya niyang gawin kahit anong masama. Naghahalo ang selos, galit, paghihiganti at sakit na matagal nang bumubuo sa loob niya. At doon nagsimula ang tunay na pagkasira. Habang papalapit ang sasakyan sa lugar ng outing, hindi mapigilan ni Sheng ang panginginig ng mga kamay niya. Hindi na niya iniisip kung nakakahiya ba ang gagawin niya, kung may makakakita, o kung ano ang sasabihin ng pamilya ni Wendell. Wala na siyang pakialam. Ang tanging nasa isip niya ay ang panghuli sa pagtataksil. Hindi niya mapigilan ang kaba sa katawan niya, pero mas malakas ang galit. Para bang matagal na siyang pinagtaksilan at ngayon lang niya nakumpirma. Kasama niya sa sasakyan ang babaeng nagsumbong, galit din at gusto ring makaganti sa asawa. Nang makarating sila, wala nang ibang nakita ang babaeng kasama niya, kundi si Wendell. Nakita nito ang huling natira roon, ang babaeng naiwan daw. Ang kabit ng sariling asawa at kabit din daw ni Wendell. Sabay silang bumaba, hindi na nagdalawang isip. Sumugod ang babae at sinabunutan ang isang babaeng naroroon. Wala pa si Sheng sa eksena nang nagsimula ang gulo. Tila nagsisigawan at nagkakagulo ang mga kababaihan doon. Hindi pa man nakalapit si Sheng, may narinig na siyang sigaw at ingay. Pero nang dumating siya, wala na ang babae. Nakapag-alis ito bago niya mahawakan. Ang nakita niya na lang ay si Wendell, nagulat, napahiya, at hindi alam kung paano ipagtanggol ang sarili habang nag-aaway ang mga asawa ng ibang lalaki. Walang oras si Sheng para magtanong. Ang ginawa niya ay ang lumapit kay Wendell at malakas na sinampal. Wala siyang pakialam kung nakatingin ang lahat. Hindi mahalaga kung may pananaw man ang iba. Sa kanya, iyon ay hustisya. Habang hawak niya ang pisngi ni Wendell, sumigaw siya ng mga salitang matagal na niyang gustong sabihin. Hayop ka! Manloloko ka! Walang hiya ka! Hindi niya hinayaang magsalita o magpaliwanag si Wendell. Lahat ng galit na pinipigil niya, ngayon niya nilabas. Lahat ng luha na nagpakasakit sa kanya, ngayon niya binawi. Pero ang pinakamatindi ay nang banta niya, kapag nahuli niya ang babae, kaya niya itong saktan. Hindi niya iniisip ang batas, hindi niya iniisip ang delikado. Ang nasa isip niya ay ang ginawang paglapastangan sa tiwala niya. Hindi nagsisigaw si Wendell, pero halatang takot, hindi dahil sa galit ni Sheng, kundi sa kahihiyang nangyari. Ang sinabi lang niya ay paulit-ulit na wala siyang ibang babae. Pero para kay Sheng, sobra na ang nakita niya. Kahit hindi lumitaw ang mukha ng babae sa litrato, sapat na ang yakap. Sapat na ang mensahe. At sapat na ang galit ng ibang asawa para patunayan na may sekreto ang mga lalaking iyon. Kaya para kay Sheng, malinaw ang katotohanan. Pag-uwi nila, hindi pa rin tumigil si Sheng sa pagtatanong at pagsigaw. Para siyang sinisilaban ng mga tanong. Gusto niyang marinig ang pag-amin. Gusto niyang marinig mismo kay Wendell na niloko siya. Pero paulit-ulit lang ang asawa, wala raw siyang kabit. Walang babae. Hindi niya raw kilala kung sino ang nasa outing. Hindi niya raw alam kung bakit may babaeng nakayakap sa kanya sa litrato. Hindi raw niya kinibo, hindi niya inaya, hindi niya nilandi. Nandoon lang daw ito. At para kay Sheng, napakasinungaling ng tunog. Sa mga araw na sumunod, umiiyak lang si Sheng paggabi. Hindi na siya umiiyak dahil sa selos lang, umiiyak siya dahil parang nabali ang pagkatao niya. Hindi niya alam kung maniniwala pa ba siya sa asawa o sa ebidensya. Hindi niya alam kung magalit ba siya o magpatawad. Pero ang mas malala, unti-unti niya ring nakikita ang sarili sa salamin na parang hindi na niya kilala. Ang dating masayahin, ngayon puno ng luha, pagod at puot. Humaharap siya sa salamin at itinatanong kung bakit naging marupok siya, bakit minahal niya ng sobra.
Ang kinalakihan niyang takot ay dumagdag pa ng isang araw, magpatingin siya sa salamin at hindi niya makita ang dating sarili. Biglang sumagi sa isip niya ang sinabi ni Wendell, na ang postpartum ay nagdudulot ng pagkalito, pagkalimot at pag-aalala kahit wala sa lugar. Binaliwala niya iyon noon, pero ngayon iniisip niya, paano kung totoo? Paano kung nagagalit siya sa bagay na hindi totoo? Pero sumagi rin ang litrato. Sumagi ang mga yakap. Sumagi ang galit ng ibang babae na kasama niyang sumugod. At ang pinakamabigat, isang pangalan na hindi niya inasahan, si Leah. Nang banggitin ng babaeng kasama niya ang pangalang iyon, nag-freeze ang utak niya. Ilang araw siyang natahimik. Hindi siya umiyak, hindi siya nagsalita. Galit lang ang naramdaman niya, pero sa pagkakataong ito, hindi impulsive. Para siyang nakatiimbagang, nag-iisip kung paano haharapin ang sitwasyon. Si Leah ang pumayapa sa kanya noon. Si Leah ang nagsabi na walang ibang babae ang kanyang asawa. Si Leah ang pinagkatiwalaan niya bilang kapatid, bilang kakampi. At ang babaeng iyon, siya pala ang kasama sa litrato, siya pala ang nasa outing, at siya pala ang kabit. Para kay Sheng, hindi simpleng pagtataksil lang ito. Ito ay traidor mula sa taong itinuring niyang pamilya. Hindi muna siya kumilos. Nagpanggap siyang walang nararamdaman. Nag-ayos siya ng sarili, nagpaganda, nagbawas ng timbang, nagpalinis ng buhok. Binawi niya ang pangit na tingin niya sa sarili. Kung dati gusto niya maging maganda para sa asawa, ngayon hindi para kay Wendell ang pagbabago niya. Para iyon sa sarili niya. Para ipahiya ang taksil. Para ipakita na hindi siya kawawa. At nang muli nilang makita si Leah, nagkunwari siyang walang alam. Pero hindi nagkunwari ang mga mata niya. May laman ang tingin niya. Tahimik pero nanunulat. Umupo siya sa kusina katabi ni Leah at mahinahon niyang sinabing, iba-iba ang sausawan, di ba? Hindi lahat dapat nakikisawsaw sa hindi kanya. Napatigil si Leah. Hindi malaman kung paano sasagot. Pero ang ngiti ni Sheng, hindi galit, mas nakakatakot, mas matalim at masigurado. Dahil ngayon, hindi na siya naghahanap ng ebidensya. May hawak na siyang sandata, katotohanan. At ang katotohanan, hindi niya ibabagsak ngayon. Hihintayin niya ang tamang oras. Dahil minsan ang pinakamalupit na paghihiganti ay hindi sigaw kundi paghihintay. Kinabukasan matapos ang selebrasyon sa bahay ng biyenan, hindi mapakali si Sheng. Pero hindi na siya umiiyak gaya ng dati. Mas kalmado siya ngayon. Tahimik pero mabigat ang tingin, may laman ang bawat galaw. Parang may binabalak pero hindi niya ipinapakita kahit kanino, lalo na kay Wendell. Hindi pa siya kumikilos, pero ang katahimikan niya ay tila mas nakakatakot kaysa sa sigaw niya noon. Sa bahay, nag-aalaga siya ng maayos sa anak. Para bang wala siyang iniisip tungkol sa pagtataksil o selos. Kapag tinatanong ni Wendell kung pagod ba siya, ngumiti lang siya at sasabihing okay lang siya. Wala siyang sinasabing masama, wala siyang binabanggit na pangyayari sa outing. Ni hindi niya binabanggit ang litrato. Alam niyang iyon ang ikinakatakot ni Wendell, ang biglang katahimikan. Mas natatakot ang kanyang asawa kapag hindi siya nagsasalita, kaysa sa panahon na nagsisigaw at nananampal siya. Habang nag-aayos siya ng mga gamit at nagbibihis para magsimula ulit sa trabaho, napansin ni Wendell ang pagbabalik ng dating Sheng. Hindi ito ang babaeng umiiyak sa banyo gabi-gabi, hindi ito ang babaeng nagmamakaawa ng atensyon. Mas confident at mas maganda pa nga ito ngayon. Bumulong si Wendell, ang ganda mo bakit parang lalong gumanda ka ngayon? Mumiti lang si Sheng. Nag-aalaga lang ako sa sarili. Nakakapagod din kasi kung puro bahay lang at walang oras para sa sarili. Kailangan ko rin tumingin sa salamin para makita ang dating ako. Hindi niya sinabing ginagawa niya ito dahil gusto niyang ipakita sa kalaguyo ni Wendell na hindi niya makukuha ang lugar ni Sheng sa buhay nito. Hindi rin niya sinabi na hindi niya gustong makipaghiwalay agad dahil kailangan pa niyang mag-ipon, maghanda at siguraduhin ang kinabukasan ng anak niya. Sa mga sumunod na araw, lagi niyang pinupuntahan ang dating manager at pinag-uusapan ang pagbabalik niya sa modeling. Sa bawat pag-uwi niya, dala niya ang pagod pero mas kumikinang ang mukha niya. Kahit simpleng makeup, mas kita ang kumpiyansa.
Habang si Wendell ay tila hirap bumuo ng usapan, parang nagtatangkang magbawi pero halatang natatakot gumawa ng kahit anong pagkakamali. Tuwing tinititigan niya si Sheng, may halong pangamba at paghanga. Isang gabi, niyaya ni Wendell si Sheng na kumain sa labas. Gusto ko lang makabawi sa'yo, sabi niya. Gusto ko rin na kapag gumagawa ka ng bago para sa sarili mo, kasama ako sa mga masasayang bahaging iyon. Nakatingin si Sheng ng diretsyo, hindi galit, pero hindi rin nagpapakita ng lambing. Pwede naman, sagot niya. Pero pag may trabaho ako, iyon ang unahin ko. Hindi lahat ng oras ko ibibigay ko pa rin sa'yo. Parang tumama sa dibdib ng lalaki ang sagot niya. Hindi sanay si Wendell na inuuna ni Sheng ang sarili at hindi malambing ang tono niya. Pero mas masakit ang katotohanang hindi niya na ito masabihan kung ano ang tunay na nararamdaman niya. Dahil sa katahimikan nito, hindi niya alam kung galit pa ba si Sheng o kaya ba siya nitong patawarin. Habang kumakain sila, naroon si Leia kasama ang asawa nito, si John. Hindi nila inaasahan ang pagkikita. Magkakasalubong sana ang tingin nilang apat, pero si Sheng ang unang ngumiti. Hi Ate Leia, ang gandang sakto naman, dito rin pala kayo. Para bang walang nangyari. Para bang hindi niya alam ang lihim nito. Pero ang mata ni Leia, halos mailuwas sa kaba. Hello, Sheng, sagot ni Leia, pilit ang ngiti. Hindi siya komportable. Hindi siya makatingin ng diretsyo kay Sheng, pero pilit niyang pinapakisamahan ang sitwasyon. Nagpakita rin si Sheng ng paggalang kay John, at inabot pa ang kamay para batiin ito. Walang bakas ng galit. Walang paninita. At doon nagsimulang maalarma si Leia, dahil alam niyang hindi ganito si Sheng dati. Hindi ito tumatahimik kapag nagagalit. Hindi ito ngumiti kung may iniipon na selos. Ang katahimikan ni Sheng ay parang unos bago dumating ang bagyo. Nag-usap-usap ang dalawang mag-asawa, pero hindi pinakawalan ni Sheng ang pagkakataon sa gitna ng kwentuhan. Ate Leia, alam mo, sobrang thankful ako sa iyo noon. Ang dami mong advice sa akin tungkol sa relasyon. Ang bait mo talaga. Akala ko nga wala ng babaeng kasing supportive mo. Hindi malaman ni Leia kung sasagot ba siya ng walang anuman o magsusori. Pero hindi umimik si Leia. Naglaho ang boses niya. Natulala lang siya, parang hindi malaman kung anong mukha ang dapat ipakita. Tumawa si Sheng ng mahina, malumanay pero may bigat. Ang hirap pala kapag nagtiwala ka sa maling tao. Baka hindi ko na ulit gawin yon. Nang sandaling iyon, napatingin si Wendell sa kanya. Gusto sana niyang pigilan ang mga salitang binitawan ni Sheng, pero hindi niya alam kung sino ang dapat niyang protektahan, ang asawa niya o ang sarili niya. Si John naman, tila hindi alam kung may nangyayari sa ilalim ng mga salita. Ang alam lang niya, hindi magandang pakinggan para kay Leia ang mga salitang iyon. Pag-uwi nila, nagsimulang humigpit ang balikat ni Leia. Hindi siya mapakali. Hindi rin makatingin ng diretsyo si Wendell kay Sheng. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil mukhang alam ni Sheng ang buong katotohanan nang hindi niya sinasabi ng direkta. At iyon ang mas nakakatakot. Hindi niya alam kung kailan sasabog ang galit ni Sheng o kung paano. Nang gabi ring iyon, bago matulog, niyakap ni Wendell si Sheng. Hindi seloso, hindi depensibo, takot. Han, mahal pa ba kita? Tanong niya ng mahina. Kung dati, agad sasagot si Sheng ng. Pero ngayon, tumingin lang siya ng diretsyo sa asawa. Mahal kita, pero hindi ko alam kung kaya ko pang pagkatiwalaan ka. At doon nagsimula ang tunay na paghihiganti. Hindi sa sigaw. Hindi sa suntok. Kundi sa dahan-dahan. Tahimik. Nanunuot. At siguradong tatama sa oras na hindi inaasahan. Hindi na muling nagbalik ang dating maingay na Sheng. Hindi na siya nagsisigaw, hindi na siya nananampal, at hindi na nagwawala sa tuwing may hinala siyang nararamdaman. Mas nakakatakot na ngayon dahil kalmado siya. At sa bawat araw na lumilipas, mas nag-iingat si Wendell sa kilos nito, para bang isang maling galaw lang ay tuluyan siyang mawawala sa buhay ni Sheng. Habang nag-aalaga ng anak, pinapagbuti ni Sheng ang pagbabalik niya sa trabaho bilang modelo. Hindi siya basta sumabak, pinaghandaan niya ito. Binawasan niya ang pagkain sa gabi, nag-ehersisyo habang tulog ang anak, at unti-unting nagbago ang katawan niya.
Hindi payat na kawawa, payat na may lakas, kumpiyansa at ganda. Kapansin-pansin din ang glow sa mukha niya. Hindi niya iyon ginagawa para kay Wendell, kundi para sa sarili. Para ipaalala sa sarili na hindi siya babae na madaling talikuran. Tuwing umuuwi si Wendell mula sa trabaho, lagi niyang inaabutan si Sheng na may ginagawa, nag-aayos ng portfolio, nagpiprint ng requirements, o may kausap sa telepono tungkol sa shoot. Hindi niya alam kung matutuwa siya na may plano ang asawa o matatakot, dahil habang lumalakas si Sheng, parang unti-unti siyang nawawala ng lugar sa buhay nito. Isang gabi, habang pinapatulog nila ang anak, nagtanong si Wendell, Han, kung sakaling magtagumpay ka na ulit sa trabaho mo, kasama pa ba ako sa mga plano mo? Hindi agad sumagot si Sheng. Tumingin lamang sa anak na natutulog. Malay natin, sagot niya. Depende sa magiging ugali mo. Depende kung marunong ka pang magpahalaga. Kahit maiksi, tumama ang sagot na iyon sa dibdib ni Wendell. Wala siyang nagawa kundi manahimik. Sa kabilang banda, hindi mapakali si Leia. Tuwing magkikita sila sa bahay ng biyenan, lagi siyang kinakabahan kapag nandun si Sheng. Hindi niya alam kung kailan sasabog ang binuo niyang kasinungalingan. Pero sa halip na galit, palagi siyang binabati ni Sheng. Laging magalang, laging nakangiti, pero hindi naglalambing. Isang ngiti na hindi mo alam kung totoo o isang ngiti na may matalim na kutsilyo sa likod nito. Isang araw, nagpunta si Leia sa bahay nila Sheng dala ang ilang laruan para sa anak. Umupo sila sa sala at nagkwentuhan na parang walang nangyari. Sa gitna ng usapan, biglang nagsalita si Sheng. Alam mo, ate, ang sarap pala mag-umpisa ulit ng buhay. Iba kasi kapag alam mo na kung sino ang kalaban mo. Napakagat si Leia sa labi. Hindi niya alam kung nagbibiro ba si Sheng o may sinasabi itong malalim. Pinilit niyang ngumiti. Siguro nga, sagot niya. Pero hindi niya maikubli ang kaba. Kinagabihan, habang nagluluto siya, pinanood ni Sheng si Leia na lumalim ang hiya sa mukha. Kahit walang direktang akusasyon, ramdam ni Leia na alam niya ang lahat. Parang tinutusok ng salita ang kaluluwa niya. Pero hindi magaling si Leia magpigil ng hiya. Hindi siya tulad ni Sheng. Hindi siya marunong magtago ng emosyon. Lalo tuloy siyang nagmukhang may kasalanan. May mga araw na halos hindi makatingin si Leia sa asawa niyang si John. Hindi niya alam kung paano ito harapin nang hindi siya nauutal. Dahil alam niyang sapat lang ang isang salita ni Sheng para masira ang pamilya niya. At doon niya nakita kung gaano kahina ang posisyon niya. Nagsimula siyang magpakabait, magpakalinga sa mga pamangkin, at magpakitang tao, para bang sinusubukan niyang linisin ang imahe niya. Ngunit ang katahimikan ni Sheng ay hindi nagbibigay ng seguridad. Ito ang nagpapalutang sa kasalanan ni Leia. Habang lumalalim ang pagdududa ni Sheng na alam na niya ang lahat, hindi na niya minamadali ang paghihiganti. Una niyang inayos ang sarili, ang trabaho, at ang plano para sa anak. Kung dati ay umaasa siya kay Wendell sa usaping pera, ngayon ay unti-unti na siyang nag-iipon. Hindi niya sinasabi kay Wendell ang kita niya sa photoshoot. Hindi niya rin sinasabi na kumikita na siya sa small brand promotions at modeling jobs. Isang gabi, habang natutulog ang anak, pinabulong niyang sinabi sa sarili, kapag nilaban ko sila, dapat kaya kong buhayin ang anak ko nang hindi humihingi ng tulong kahit kanino. Ang paghihiganti niya ay hindi babalikan si Wendell. Ang tunay na paghihiganti ay ang hindi na niya kailangan ang isang lalaking nang iwan at tumalikod. Pagdating ng weekend, tinawagan siya ng manager para sa isang malaking oportunidad. May audition para sa brand, hindi malaki pero sapat para makilala ulit. Natuwa si Sheng at agad nagpaalam kay Wendell. Pero ang reaksyon ni Wendell ay halatang may takot. Sasamahan kita, sabi niya agad. Baka mapagod ka. Baka kailangan mo ng tulong. Pero ngumiti si Sheng, malamig, hindi sarcastic pero diretso. Hindi na. Kaya ko mag-isa. Kitang-kita sa mukha ni Wendell ang takot at pagkabigo. Para bang iyon ang hudyat na hindi na niya kilala ang asawa niya. Ang asawang dati umaasa, ngayon ay may sariling lakas. Hindi na niya kailangan ang tulong ng isang lalaki para tumayo. Kinabukasan, bago umalis si Sheng para sa audition, hawak niya ang anak nilang natutulog pa. Hinaplos niya ang ulo nito at bumulong,
hindi ka lalaki na gaya ng tatay mo. Hindi mo hahayaang magloko ang buhay mo dahil sa babae. Hindi mo sisirain ang pamilya ng iba. Magiging mabuting tao ka. Napatingin siya sa salamin, hawak pa ang buhok na inayos niya mismo. Hindi siya nanghihinayang sa pagkasira ng buhay nilang mag-asawa. Dahil ang mahalaga sa kanya ngayon ay ang buhay na meron ang anak niya. Hindi ang asawa niyang nagloko. At sa paglabas niya sa pintuan, bitbit niya hindi lang ang pangarap niya. Bitbit niya ang paghihiganti na hindi kailangang isigaw. Isang paghihiganti na dahan-dahan pero siguradong tatama sa oras na hindi nila inaasahan. Dahil ang tunay na ganti ng isang babae ay ang hindi na niya kailanman piliing mahalin ang taong nanira sa kanya. At hindi na kailanman ibabalik ang tiwala. Maagang gumising si Sheng para mag-audition. Hindi na siya nagpaalam ng mahabang paliwanag. Nagbihis lang, inayos ang buhok, nag-makeup ng simple at nagpaalam kay Wendell ng diretsyo. Alagaan mo muna si baby ha? Babalik ako agad. Wala siyang halik, wala siyang lambing. Ngunit may respeto sa tono niya. Si Wendell naman ay halatang nagpupumilit maging mabuting asawa. Tumango lang ito at sinabing, ingat ka, Han. Ngunit ang mata niya, hindi tiwala, takot. Nagtagal ng kaunti bago bumalik si Sheng. Pag-uwi niya, dala niya ang ngiti na hindi matagal nang lumalabas sa mukha niya. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat, genuinely masaya siya. Lumapit kay Wendell at diretsong sinabi, natanggap ako. Walang eksena, walang drama. Simple, pero mabigat. Para kay Wendell, ang ngiting iyon ay hindi na dahil sa kanya, kundi dahil sa panibagong mundong papasukin ni Sheng na wala siyang kontrol. Niyakap niya si Sheng, pero hindi gumanti si Sheng ng buong yakap. Umangat ang kamay ni Sheng, tinapik ang likod niya. Thank you, sabay bawi ng katawan. Ang ngiting iyon ay para sa bagong simula, not sa relasyon nila. Sa sumunod na araw, nagpunta si Sheng sa photoshoot. Nakita niyang muli ang mundo na iniwan niya matapos magbuntis. May bagong modelo, may veterano, may friendly pero may mga tuso rin. Ngunit ngayong bumalik siya, hindi na siya yung dating naive. Hindi na siya yung babaeng nakaasa sa kilig at sa pangarap ng pamilya. Ngayon, marunong na siyang pumili kung sino ang kausap at kanino dapat makinig. Nasa gitna siya ng photoshoot nang biglang nag-text si Leia. Sheng, kailangan daw ni Mama ng tulong sa kanto. Baka pwede ka pumunta. Hindi agad sumagot si Sheng. Tiningnan lang niya ang mensahe at pinatay ang screen ng cellphone. Hindi responsibilidad ni Sheng ang paligiran ang pamilya ni Wendell. Hindi niya trabaho ang tumakbo sa bawat tawag. At higit sa lahat, hindi siya utusan ni Leia. Matapos ang shoot, nagpaalam siya ng maayos sa team. Hindi niya agad umuwi. Dumaan siya sa mall at bumili ng damit para sa anak. Sinulit niya ang pakiramdam ng pagiging malaya. Sa jeep palang pauwi, napangiti siya nang bigla siyang ma-message ni Wendell, nasaan ka? Late ka na. Kumain ka ba? Ngumiti si Sheng at sumagot lang ng, may trabaho ako. Wala nang paliwanag. Wala nang paghingi ng paalala. Nang makauwi siya, naroon si Leia sa sala kasama ang biyenan. Ay Sheng, buti na lang dumating ka. May problema kasi hindi pa natatapos si Leia nang magsalita si Sheng ng magalang pero diretsyo. Ate, may trabaho ako. Hindi ako pwedeng tumakbo dito anytime. Kung may kailangan si Mama, pwede kayong tumawag ng ibang kamag-anak. Hindi ako lagi available. Tahimik ang buong sala. Hindi galit ang tono ni Sheng. Pero bigla niyang pinaliit ang mundo ni Leia. Nakaramdam ng hiya, lalo na't alam niyang siya ang nanggugulo sa oras ni Sheng. Narinig ni Sheng ang bulong ni Leia sa sarili, nag-iiba ka na, ha? Saglit lang siyang humiti at tumingin ng diretsyo kay Leia. Hindi ako nag-iiba. Natututunan ko lang kung sino ang dapat kong pinapahalagahan. Sa hapagkainan, kumpleto ang pamilya. Doon nagsimula ang isa pang pagkabagsak ni Leia. Habang kumakain, biglang nagsalita ang biyenan. Leia, bakit daw may nag-aaway sa outing? May nakita akong post sa Facebook, parang may babaeng sinabunutan doon. Parang ikaw ata yung nakaputi.
Halos mamula ang buong mukha ni Leia, napatingin kay Sheng parang humihingi ng saklolo. Pero si Sheng tahimik lang, umunguya, parang walang naririnig. Ay, nung araw na yun may gulo pala? Hindi ko alam, sagot ni Sheng, napakalambing ng tono pero puno ng panlalamig. Wala naman kaming nakita. Siguro ibang lugar. Napakagat si Leia sa labi, pilit sumagot, hindi po ako yun. Hindi ko alam yan. Ang biyenan tumango lang pero halata sa mukha na nagtatanong na. At doon nagsimulang umikot ang tsismis, hindi dahil kay Sheng, kundi dahil sa liit ng bibig ng kapitbahayan. Unti-unting kumalat na may gulo sa outing, at iisang pangalan lang ang binabanggit ng mga tao, si Leia. Hindi utos ni Sheng, hindi niyang pinakalat. Pero ang katahimikan niya ang nagpapalakas sa tsismis. Dahil kapag hindi mo dinepensahan ang isang tao, ibig sabihin marami kang alam. Samantala, si Wendell, mas lalong nagkandahirap sa pag-aalaga sa pamilya niya habang pinapanood ang unti-unting paglayo ni Sheng. Gusto niyang ayusin ang relasyon nila, pero hindi niya alam paano. Hindi niya kayang hilahin si Sheng pabalik dahil ngayon, si Sheng ang maihawak ng direksyon. Siya ang pumipili kung kailan siya babalik sa bahay, kung kailan siya kikilos, kung kailan siya magsasalita. At sa tuwing tinitingnan niya ang asawa niya, hindi na niya nakikita ang babaeng mahal niya dati na umiiyak para sa kanya. Ang nakikita niya ngayon ay isang babaeng pwedeng umalis anumang oras, pwedeng hindi na siya piliin. Sa loob-loob niya, mas nakakatakot pala ang babaeng nasaktan ng tahimik kaysa sa babaeng umiiyak at sumisigaw. Kasi ang babaeng umiiyak, umaasa pa. Pero ang babaeng natahimik tapos na. Simula nang kumalat ang balita tungkol sa gulo sa outing, napansin ni Sheng na unti-unting umiiba ang tingin ng mga tao kay Leia. Hindi niya ito sinisiraan, hindi niya pinakakalat, pero ang hindi niya pagsasalita ang nagbigay ng espasyo para kumalat ang tsismis. Wala namang sinabi si Sheng, pero kung ang isang taong alam ang totoo ay tahimik, hindi mo alam kung inosente ba siya o nagpaparaya lang para mahuli ang totoong salarin. Sa buong linggo, hindi matahimik si Leia. Mahina ang boses, nag-aalala, takot na may magtanong. Pero ang mas matindi, hindi niya alam kung paano haharapin si John. Alam niyang sa oras na magsalita si Sheng, mawawala lahat. Kaya nagiging mabait siya bigla sa pamilya, nagiging masipag, parang sinusubukan niyang takpan ang nangyari bago pa lumabas sa iba. Isang gabi, habang nagluluto si Leia, umuwi si John na mukhang pagod. Pero hindi iyon ang karaniwang pagod. Tahimik, hindi umiimik at hindi man lang nagtanong kung kumusta ang mga bata. Umupo lang sa sala at hindi nagsalita. Lumapit si Leia para kumumusta, pero hindi siya tiningnan ni John. Maaga ka ngayon, alok ni Leia, pilit na nakangiti. Hindi tiningnan ni John. Leia, may nagpasabi sa akin tungkol sa outing. Biglang nanlamig ang mga kamay ni Leia. Hindi niya alam kung saan sisimulan ang pagsagot. Napalunok siya, pero wala siyang mailabas na salita. Hindi niya alam kung tama bang magpaliwanag, o dapat ba na magkunwaring walang alam. May nagsabi sa iyo, bulong niya. Alam mo, di ba, sagot ni John, hindi naiinis pero halatang nasasaktan. Hindi alam ni Leia kung anong gagawin. Kung magpaliwanag siya, baka lalo siyang mabisto. Kung manahimik siya, baka isipin ni John na totoo ang lahat. Bago pa niya mahanap ang tamang sagot, tumayo si John at umakyat sa kwarto. Iniwan siyang tulala sa kusina. Para kay Leia, iyon ang mas malala kaysa sa pag-aaway, ang hindi pag-uusap. Ang kawalan ng paliwanag. Parang kahit ano pang sabihin niya ngayon, hindi niya kayang linisin ang sarili. At hindi niya pwedeng itanong kay Sheng, dahil alam niyang ayaw niya itong makausap tungkol dito. Wala siyang kakampi. Sa kabilang banda, si Sheng ay hindi pinapansin ang kaguluhang iyon. Patuloy siya sa work at inaasikaso ang anak. Kung dati, lahat ng galaw niya kay Wendell ay puno ng emosyon, ngayon parang business transaction na lang. Ikaw muna sa baby ha, may schedule ako. Pakisama ko muna si baby kay mama mo, may fitting ako. Huwag ka munang magpuyat, may shoot ako bukas. Hindi na niya kailangang sumigaw para sundin. Sapat na ang tono niya. At mas nakakatakot iyon para kay Wendell. Dahil hindi na siya humihingi. Utos na.
Isang gabi, habang tahimik silang kumakain, hindi mawala ang sulyap ni Wendell kay Sheng. Halos araw-araw, dala ni Sheng ang makeup bag niya, may bagong schedule, may mga bagong hawak na papel, may bagong asikaso. Habang si Wendell naman, tila hindi makahanap ng pwesto sa buhay nito. Kung dati ay hawak niya ang pangangailangan ni Sheng, ngayon hindi na niya alam kung kailangan pa siya nito. Han, bulong ni Wendell, napakababa ng tono. May problema ba? Sagot ni Sheng, hindi nag-aalala, hindi rin malamig. Natural lang. Hindi ko alam kung saan ako lulugar. Hindi ko alam kung mahal mo pa ba ako. Mahina ang sagot ni Wendell, parang boses ng taong hindi sigurado kung may karapatan pa siyang humingi ng sagot. Huminto si Sheng sa pagkain. Tumingin kay Wendell, hindi galit, hindi rin umiiyak. Mahal kita, sagot niya, diretso. Pero hindi na ako yung babaeng kaya mong paasahin. Kaya mong paasahin, kaya mong lokohin. Napayuko si Wendell. Han, kung kaya ko lang ibalik lahat, nginisan siya ni Sheng. Hindi ko hinihingi. Hindi ko na kailangan. At doon nagsimulang matakot si Wendell. Dahil hindi umaalis si Sheng out of revenge. Umaalis siya dahil hindi niya na kailangan si Wendell sa buhay niya para mabuhay. Sa gabi ring iyon, habang natutulog ang anak, niyakap ni Wendell si Sheng mula sa likod. Huwag mo akong iwan, bulong niya, may tremble ang boses. Hindi na ito ang lalaki noong una, mayabang, kumpiyansa, hindi marunong mag-explain. Ngayon, para siyang batang nawawala, takot na maiwan sa dilim. Bumukas ang mga mata ni Sheng, pero hindi siya gumalaw. Hindi niya sinagot ang yakap. Ngunit hindi niya tinabig. Hinayaan niya itong kumapit. Pero wala siyang sinabing pangako. Dahil hindi dapat tinatali ng salita ang hindi pa bumabayad sa pananagutan. Sa araw na sumunod, dumating ang pinakahihintay na mensahe ng kampanya, natanggap ang unang full campaign ni Sheng. Hindi maliit, hindi malaki, pero sapat para magkaroon siya ng sariling hanap buhay na hindi aasa kahit kanino. At nang hawak niya ang email na iyon, hindi siya ngumiti ng labis. Tumingin lang siya sa anak niyang natutulog sa crib, hinaplos ang ulo at nagsabing tahimik, hindi ko ipaglalaban ang lalaking hindi lumaban para sa akin. Ipagtatanggol ko yung hindi pa kaya, ikaw. Sa labas ng bahay, naririnig niya ang maingay na kaluskos ng kapitbahay. Tsismis na, kalat na, at may mga pangalang binabanggit. Narinig niya, si Leia raw yun. Nahuli ata, may sinabunutan. Ang kapal. Hindi siya nagsalita. Hindi niya kailangan. Lahat ng totoo, lumalabas kahit hindi niya idiniin. At sa unang pagkakataon ang pananahimik ni Sheng ang naging pinakamalakas na sandata niya. Lumipas ang ilang linggo. Mas lalo pang kumalat ang balita tungkol sa gulo sa outing. Hindi si Sheng ang nagsalita, hindi rin ang ibang asawa ng katrabaho, pero sapat na ang nakita ng ilang tao at narinig ng iba para lumaki ang usapan. Sa bawat punta ni Leia sa tindahan, sa eskwela ng anak, at kahit sa simbahan, may mga matang sumusukat sa kanya. Hindi na siya inaasar ng harapan. Hindi siya pinag-uusapan ng diretsyo sa harap niya. Mas malala, pinagtitinginan siya ng palihim. Yun ang klase ng panghusga na mas nakakababa ng dignidad, walang salita, puro tingin. Isang hapon, dumiretso si John sa bahay na hindi nag-text, hindi tumawag. Tahimik niyang inilapag ang bag at pinatawag si Leia sa sala. Hindi sumigaw ang lalaki. Walang pagtaas ng boses. Pero halata sa bawat salita niya ang desperasyon. Leia, hindi na kita tinatanong kung totoo. Ang tanong ko na lang, hanggang saan mo balak itago sa akin? Nanatiling nakayuko si Leia, nanginginig ang kamay. Hindi niya masagot kahit isang salita. Iyon ang unang beses na hindi niya napigilan ang luha sa harap ni John. At iyon ang unang araw na sa halip na sigawan siya, lumabas si John sa bahay ng tahimik, dala ang dalawang bag. Hindi niya sinabing iiwan niya si Leia, pero ang katahimikang iyon ay mas masakit kaysa sa anumang hiwalayan. Samantala, si Sheng ay namumuhay ng mas maayos kasama ang anak. Nagkaroon na siya ng steady campaign, maliit pero sapat na source ng income. May mga tatak na tumatawag sa kanya. At sa bawat shoot, mas nakikita ng mga tao ang dating ganda, pero mas lalo nilang nakikita ang lakas na hindi niya ipinapakita noon.
Nakauwi siya ng maaga isang gabi at nadatnan si Wendell na nagluluto. Wala itong suot na pangtrabaho, mukhang umuwi ng maaga para mauna siyang tumulong. May kaba sa mata niya habang pinagsisilbihan si Sheng ng pagkain. Han, kumain ka na. Inihaw ko yan. Favorite mo. Tahimik lang si Sheng habang tinatanggap ang plato. Hindi siya nakipagtalo, hindi rin nagpakita ng malambing. Simple lang. Normal na usapan. Salamat, sabi niya. Matapos kumain, niligpit ni Wendell ang mesa habang pinapanood siyang nag-aayos ng gamit para sa susunod na shoot. Doon ito huminga ng malalim at nagtanong, Han, pwede ba kitang kausapin? Yung hindi away, hindi sigawan? Tumango si Sheng. CJ. Pero wala ring drama. Umupo sila sa sala. Doon huminga ng malalim si Wendell, parang ilang araw niya iyong pinag-isipan. Nagkamali ako, simula niya. Nangyari ang mga bagay na hindi ko inamin. Hindi kita niloko dahil hindi kita mahal. Niloko kita dahil ako yung mahina. Dahil ako yung duwag. Dahil ako yung hindi marunong tumanggi sa tukso. Napapikit si Wendell, hinawakan ang noo, halos mabasag ang boses. Leia ang nagsimula. Ako ang pumayag. Kahit alam kong masama. Kahit alam kong masisira ka. Hindi ko tinigil dahil naging kampante ako. Mali ako. At kung sisirain mo ako ngayon, kahit hindi mo sabihin sa mundo deserve ko. Tahimik lang si Sheng. Hindi sumigaw, hindi umiyak. Tiningnan niya ang asawa na ngayon lang umamin ng walang depensa. Walang palusot. Walang dahilan. Pinakinggan niya ang pag-amin ng taong ilang buwan niyang pinagdurusahan. Huli mo akong minahal, Wendell, mahina niyang sagot. Nauna mo akong sinaktan. Niyakap ni Wendell ang mukha niya gamit ang dalawang kamay, parang sinusubukang manatili sa mundo niya. Han, hindi ko kayang mawala ka. Hindi ko kayang mawala ang pamilya ko. Kahit palayasin mo ako dito, kahit mahiya ako sa lahat, huwag mo lang akong alisin sa buhay ng anak natin. Lumayo si Sheng. Hindi dahil galit, kundi dahil malinaw na ang desisyon niya. Ito ang problema sa'yo, Wendell. Takot kang mawalan pero hindi ka marunong magpahalaga habang meron pa. Hindi sumagot si Wendell. Hindi niya alam kung dapat bang manghingi ng isa pang pagkakataon. Hindi niya na rin alam kung may karapatan pa siyang humiling. Sa halip, tumayo si Sheng at kinuha ang anak na natutulog. Dinala niya ito sa kwarto. Habang hinihiga niya ang bata, bumulong siya, hindi kita bibigyan ng pamilyang puno ng sigaw at panloloko. Ang binibigay ko sa iyo ay buhay na hindi taksil. Hindi pahirap. Kinabukasan, nag-usap sila ng maayos. Walang sigaw. Walang iyakan. Walang drama. Hindi sila naghiwalay agad. Pero nag-set sila ng boundaries. Hindi muna sila magkasama sa isang kwarto. Hindi muna sila mag-asawa, kundi magulang. Hindi muna sila magpapatakbo ng emosyon, kundi ng responsibilidad. Hindi para kay Wendell. Hindi dahil mahal pa siya ni Sheng. Para sa anak. At kay Sheng. Dahil minsan, ang pinakamatalinong paghihiganti ay hindi pananakit kundi ang pagiging payapang malayo sa gulo. Si Leia ay nananatiling nag-aayos ng buhay niya. Hindi sila naghiwalay ni John, pero hindi rin sila masaya. Si John ay nasa bahay pero hindi niya kinakausap si Leia tulad ng dati. Hindi ito galit. Walang sigaw. Pero malinaw, wala ng tiwala. At para kay Leia, iyon ang tunay na kaparusahan. Si Sheng naman, nagpatuloy sa karera. Malakas. Tahimik. Responsible. Walang need magpaliwanag. Hindi perfect ang buhay niya, pero may dignidad siya. At unti-unti, nakikita ni Wendell na bawat hakbang ni Sheng, hindi dahil sa kanya, kundi sa kabila niya. Hindi man sila sigurado kung magiging mag-asawa ulit pero sigurado si Sheng na hindi na niya kailanman hahayaang mawala ang sarili para sa kahit sino. At doon nagtatapos ang kwento, hindi sa hiwalayan, hindi sa ganti kundi sa pagbangon ng babaeng natutong hindi ilaan ang buong buhay niya sa maling tao.